Inula ng batiko si Star for All Season Vilma Santos dahil sa hindi raw magandang interpretasyon na siya raw ang nagtulak kay Claudine Barreto na idemanda ang dating asawang si Remark Santiago. Pero sa isang episode ng Christopher Minute nitong Biyernes, nilinaw ni showbiz columnist Christopher Min ang tungkol sa bagay na ito. Ayon kay Christy, maaari daw na nagkwento si Claudine kay Velma tungkol sa mga pinagdadaanan nito sa buhay at syempre bilang anak-anakan nagbigay siya ng payo kay Claudine na magtrabaho ito pero kunin daw dapat nito ang nararapat para sa kanya. Kaya panawagan niya ayusin daw ang mga ibinatong salita kay Vilma dahil nalalagay ito sa sitwasyong hindi naman daw nito ginawa. Matatandaang nagbigay ng ilang detalye si Claudine tungkol sa nakabingbing kaso sa pagitan nila ni Remark nang sumalang siya sa Louis Lesson. Nagbigay naman ng kontrapahayag ang panig ni Remark kaugnay sa kontrobersyal na panayam ng dating asawa. Samantala hindi na mapapanood pa sa Louis Lessons ang bahagi ng panayam ni Claudine Barreto tungkol sa dati niyang asawang si Remark Santiago. Ini-edit na kasi ang nasabing video at tinanggal na ang parte kung saan nagbigay ng detalye si Claudine kaugnay sa nakabingbing kaso nila ni Remark. Kaya kapag muling bibisitahin, nakapokus na lang mostly ang panayam sa kwento ni Claudine tungkol kay Velma Santos. Matatanda ang naging magkatrabaho sina Velma at Claudine sa pelikulang Anak, kaya naman naging malapit sila sa isa't isa. Sa katunayan, nilapitan pa raw ni Claudine si Velma noong down na down siya sa buhay. Pero matapos ma-upload sa YouTube ang video, naglabas ng pahayag ang panig ni Remark laban sa kontrobersyal na panayam. Ito po yung tungkol sa interview ni Luis Manzano sa kanyang vlog kay Claudine Barreto. Nagkakaroon kasi ng mga hindi kagandang interpretasyon ngayon tungkol sa Star for All Seasons na si Miss Vilma Santos. Parang may mga nambabash na bakit daw si Ate V pa ang nagtulak kay Claudine na idemanda si Remark Santiago. Ito po mga kapatid ay isang paglilinaw. Lahat naman po tayo ay nakasaksi siguro, marami sa atin, tungkol dito sa interviewhan na ito ni na Luis at Claudine. Ikinuwento po ni Claudine na sila ni Vilma Santos ay super close, maging si Edo Manzano. Kumbaga, tagapagligtas pa nga ang tawag niya sa maraming pagkakataon na down siya sa kanyang buhay. Maaring nagkwento si Claudine kay Ate V. At ang sabi naman ni Ate V bilang anak-anakan niya, si Claudine, tama yon, magtrabaho ka. Pero kunin mo ang para sa iyo, ipaglaban mo ang para sa iyo. Hindi naman po siya nagsabi, sige Claudine, idemanda mo si Remark, bawiin mo yung mga kinuha niya sa iyo. Wala pong ganon. Ayusin po natin itong senaryong ito dahil nalalagay po si Ate V sa isang sitwasyon na hindi naman niya ginawa. Di ba? Opo, nagkataon. Ako nga nagulat din na close pala si Ate Bin at saka si Claudine. Alam mo yung, di ba, pag close naman ng isang tao, masasabi mo yung usapan yun yung, ganito, kung kung gusto mong gawin ay ipaglaban mo lang yung nararapat na para sa mga sayo at para sa anak mo. Wala namang, di ba, ganun lang yun, yung parang kwentuhan. At saka si Claudine na nagkukwento sa kanyang nanay-nanayan, sa kanyang idolo at nakasama sa pelikulang Anak, of course, mula no naging close na sila. Siya ang nagkukwento. Alam nga namang si Ate V, dead mahen yung kausap niya. Siyempre ang sasabihin ni Claudine, eto nga naalaman ko na lang, winidraw na pala niya yung pera ko na 126 million, ang itinira lang sa akin 25,000. Tapos nung binabawi ko na yung pera, ang ibinalik lang sa akin 7 million lang kasi hinahanap pa niya kung kani-kanino niya ipinatago yung ibang nawala. Isang bangko pa lang yon, Ate V. Sabi siguro niya. Natural, anong sasabihin ni Ate V, di ba? Hindi naman talaga parehas yung ganung laban. Sabi niya siguro, ayan, sige magtrabaho ka, sayang yung panahon. Pero kunin mo ang para sa iyo, ipaglaban mo. Yun yon. Kahit naman sino, di ba? Ganun din ang gagawin. Kaso ngayon, lumalabas na may mga nababasa ako na ang sinasabi, Vilma Santos daw, si Ate V raw ang nag-udyok at nagtulak kay Claudine Barreto para idemanda si Remark. Wala pong ganon. Napakalinaw naman di ba? Napakalinaw naman ang sinabi ni Ate V, ipaglaban mo ang para sa'yo. Kunin ko ang para sa'yo. Yun. Eto, sabi ni John, maaga si John ngayon mukhang walang ganang trabaho.
At mukhang hindi masarap ang kanyang kinain. Mapakla ang kanyang teksto. Ang sabi niya, yan ang mahirap. Buti nga may video pa. Eh kung walang video, kung audio lang yan at in-splice-splice na, di lalo nang nalagay ang Star for All Seasons sa alanganing kondisyon. Katulad yan, napanood ko rin yung vlog ni Luis. Walang sinabi si Ate V na, sige, demanda mo si Raymart. Kunin mo yung ninakaw sa'yo. Ang nagsalita ng ninakaw, si Claudine, hindi ang Star for All Seasons. Linawin natin yan. Magkakaibang interpretasyon, maling-mali. O, tama naman siya dyan. Walang sinabi si Ate B na salitang ninakaw. Totoo. Diba? Correct. At saka yung natural lang isang tao magdesisyon ng gano'n na yung magpayo na kahit naman sa atin sabihin nyo, di ba? O kung ano yung para sa'yo, dapat kunin mo. Ganun lang yun. Pero hindi ka darating sa punto na, sige, buhayin mo siya ako. Demanda mo si Raymart para yung ninakaw sa'yo, makuha mo. Walang ganon. Ang totoong nakakaalam nito, si Attorney Ferdy Topacio. Siya ang lawyer ni Claudine. Alam na alam ni Attorney Ferdy Topacio na bago pa man ang mga kwentong ito, andyan na ang kaso. Naghahabol na talaga si Claudine. At tayo ilang beses na natin itong tinalakay. Yes. Diba? Ayan. Correct, nanay. Huwag naman sana pong ilagay sa bibig ng mga artista yung mga salita na hindi naman nila sinabi. Maging kay Claudine, wala siyang sinabing si Ate V ang nagtulak sa kanya para idemanda si Raymart. Linisin po natin ang kanilang mga pangalan. Ganun lang yon. Parang napalaki na lang ng napalaki na misinterpret ang sinabi ni Ate V kay Claudine. Walang ibig sabihin na masama, sabi ni Tita Nene Ulanday. At sabi naman ni Neneng Putot Gensoli, ang aga-aga niya nag-text sa akin kanina, salamat anak. Tama naman ang payo ni Miss Vilma na ipaglaban ng nawala sa kanya. Kinawawa naman talaga si Claudine, pati mga bata. Yan, di naman tama ang sitwasyon. Ayun, yan ang kanyang Okay. Naku, ano ba yan, Claudine? Ano ba talaga? Sabi ni Tita Sofia Angeles. At ayaw ng mga Vilmanians yan. Nakikinig kami ni Leo, Ray at Morben. Sabi ng aking anak-anakang si Zaldi Aquino, talagang hindi magugustuhan yan ng mga Vilmanians, yung putting words into her mouth. Malay naman talaga yun hindi tama yun. Sabi rin po ni Clau na isa sa tumulong sa kanya nung gipit siya ay si Ate V. Ate V saved me, sabi niya. Kaya hindi ako naniniwala na sinulsulan siya ni Ate B na idemanda si Raymart, sabi ni Boycie. Tayo naman po napanood naman natin yung vlog ni Luis. Wala pong ganon. Ang hirap talaga. Tama si John. Yan meron pang video yan May video pa yan. Paano kung audio lang? Ay naku, mas lalo na naman. Diba? Personal kong pananaw lang po ito. Malabong si Ate B ang nagtulak kay Claudine na magdemanda. Pwedeng nagpayo si Ate B pero hindi niya hinimok si Claudine na may asunto. Tama ka dyan. Ediletada. Word of the day, talamitam. Sabi niya, hindi lagi kanina. Talamitam, yon.